the mind, where the battle begins. Ano po? The mind, where the battle begins. Ang atin pong pag-iisip or ang atin pong kaisipan kung saan ang labanan ay nagsisimula. Noon pong mga nakaraang Sundays, tayo po ay nasa series ng preaching about spiritual battle. Ano po? At atin pong napag-usapan at atin pong napag-aralan, ano po? Na una, yung pong first Sunday, we are in the battle, ano po? Against our own flesh. Ano po? Against our own selves. Okay? So tayo po ay nakikipaglaban sa mismong sa atin pong sarili. Ano po? So atin pong tininan yung verse in the book of Galatians chapter 5 verse 16. The flesh is against the spirit and the spirit is against the flesh. And ito pong dalawang ito, they are contrary or in contrast with one another. Ano po? So, yan po yung una natin pinag-usapan. And then second Sunday, ano po, Pastor Jake preached unto us the battle against the world. And when we are referring to the battle against the world, we are talking of the system of the world. Not the world or the structure of the world per se. But we are talking about the system of the world. Kalaban po natin ang sistema ng sanlibutan. In the book of 1 John chapter 2, ano po, sinabi po doon ng author, do not love the world, neither the things that are in the world, for anything that is in the world is lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kalaban po natin, ang ino-offer ng sanlibutan, ano po, ay kaakit-akit sa paningin. Ang ino-offer ng sanlibutan ay something that would gratify or that would satisfy the longing of our flesh, ano po, which is sinful, naturally sinful, at sabi po doon, ano po, ang ino-offer ng mundo pong ito is anything that would feed, ano po, our ego or our pride. Ano po? So yan po ang inihahain po sa atin ng sanlibutan. That is why we are in a battle, ano po, against the system of the world. And then the third Sunday ay atin pong pinag-usapan. First Sunday, the battle against the self, ano po. Second Sunday is the battle against the system of this world. Third Sunday, atin pong pinag-usapan, the battle against the devil, Satan himself. Ano po? At ito po ang pinakang crucial sa lahat po ng atin pong pinag-usapan ngayong pong buwan. We have known who the devil is from the scripture, from Genesis to Revelation. Atin pong nakita kung ano po yung kanyang pong strategies, ano po yung kanyang schemes, ano po yung kanyang pag-atake. He is attacking the believers individually. Ano po? Satan is attacking Christian families. Ano po? And Satan is also attacking local churches. Ano po? Yan po ang mga punteriya ng dyablo. Ano po? Naunawaan natin, tayo po individual, ano po, ay punteriya ng dyablo. Ano po? Ang atin pong mga pamilya ay punteriya din po ng dyablo. At ang iglesia, ang church, ano po, na patuloy na binubuo ng Panginoon ay inaatake at punteriya din po ng dyablo. In 1 Peter chapter 5 verse 8 atin pong pinag-aralan na inihalin tulad ang dyablo na katulad ng isang umuungal na leon. Ano po? He's like a roaring lion. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ano po? So, ang dyablo ay gutom na gutom, palagi siyang naghahanap ng kanyang pwedeng matarget na lapain na mananampalataya. That is why we've been challenged, ano po, to be sober-minded, to be vigilant, to be watchful always. Ano po? Dahil ang dyablo, ang atin pong kalaban, ay hindi tumitigil ng maghanap ng butas para tayo po ay pasukin, sirain, ano po,
at kanya pong lapain. Ano po? That is why sabi ni Apostle Peter, be sober-minded, be vigilant, be watchful. Last Sunday, ang ating pong topic with Pastor Jake ay the battle for the truth. The battle for the truth. Sinabi po ni Pastor Jake na tayo po ay namumuhay sa mundo na punong-puno ng kasinungalingan. Namumuhay tayo sa mundo na maraming mali. Ano po? Maraming mali patungkol po sa teachings about the gospel, about salvation. Ano po? Marami pong maling katuruan patungkol sa Diyos. Marami pong maling katuruan tungkol sa langit, tungkol sa impyerno. At dahil po sa mga maling katuruan na kumakalat sa atin pong paligid, tayo pong mga mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na atin pong ipaglaban ang katotohanan. Ano po? We've been entrusted, ano po, doon po sa gospel na binigay po ng Panginoon sa atin. Bilang mga mananampalataya, we believe that we have the right doctrine. We believe that we have the right teaching. Meron tayong tamang doktrina, katuruan, tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, tungkol sa kasalanan, tungkol sa patutunguhan ng buhay sa kabilang buhay. We have the right teaching about salvation, that salvation is by grace alone, by through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone, and for the glory of God alone. Lahat ng yan ay mga katotohanan na ating pinanghahawakan at ang sabi po sa preaching ni Pastor Jake, we should fight for the truth. At hindi po yun nangangahulugan na tayo ay makikipagdebate, makikipagtalastasan. Ano po? That's not the meaning. Ano po? Nung pong sinabi po ni Pastor Jake. Kundi ang ibig sabihin po ng ipaglaban ng katotohanan, ano po? Just teach the truth. And the truth will defend itself. Ano po? Tandaan po natin ito, when we teach the truth defends itself. Hindi natin kailangang depensahan. Ano po? O tayo ay makipagtalo at makipaglaban. Ano po? Ilalahad lang natin kung ano ang totoo, and then the people will know by the Holy Spirit, ano po? Kung ano po ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Ngayon pong umaga, ano po, as we end our series of message about spiritual battle this month of May, ano po, ay akin pong napag-isip-isip na i-sum up, to culminate, ano po, lahat ng atin pong mga naging mensahe, simula po first Sunday ng May hanggang last Sunday, ano po, at ako po ay humantong, ano po, dito po sa mensahe natin ngayon pong umaga, the mind where the battle begins. Tayo nga po ay nakikipaglaban sa ating sarili, tayo ay nakikipaglaban sa sistema ng sanlibutan, tayo ay nakikipaglaban sa dyablo, at tayo po ay nakikipaglaban para sa katotohanan. At alam niyo po ba, ang lahat ng mga laban na ito na atin pong nilalabanan araw-araw, ang lahat ng ito ay nagsisimula sa ating pag-iisip. It all starts or begins with the mind. Ang sabi po sa ating main idea, ngayon pong umaga sa ating pong mensahe, let us all together read the main idea of our message this morning. The mind, ready now, begin. The mind is so crucial in the Christian spiritual battle because it is the area where the battle against the self, the world, and the devil begins. The mind should be guarded. Sabay-sabay po tayo. The mind, ready now, begin. The mind is so crucial in the Christian spiritual battle because it is the area where the battle against the self, the world, and the devil begins. The mind should be guarded 24/7. Yan. Ano ho? Napaka-crucial, ano po, napaka-importante sa Christian spiritual battle ang mind. Ano po? Dahil sa isip lahat nagsisimula ang laban sa ating sarili, laban sa dyablo at sa sanlibutan. Kaya po, ang hamon po dito, the mind should be guarded 24/7. Ano po? Kung ang labanan,
lahat ay nagsisimula sa atin pong pag-iisip. Dapat ang atin pong isip ay binabantayan natin 24 hours, 7 days a week. Ano po? Okay, so yan po ang atin pong main idea. Ano po? In our transition question, ano po? Ito po yung tanong natin pong sasagutin ngayong umaga. If the mind is the most crucial part of our spiritual battle, ano po? How should we control our minds? Ano po? Kung ang isip ang pinakang crucial na bahagi ng atin pong spiritual na labanan, paano natin ngayon kokontrolin ang ating pag-iisip? Ano po? Ngayon po ay meron tayong titingnan na 5 bagay. Ano po? Okay? Kung papaano natin makokontrol, ano po, yung pong ating isip dahil dito daw po nagsisimula ang laban. Ano po? Meron pong isang author na kilala, ano po, ang kanya pong pangalan yan, kilala siya, yeah, I remember, okay? John Maxwell, ano po, so I don't know if you have read his book, ano po, or if you know John Maxwell. Sir Kelly, do you know him? Okay, so John Maxwell is one of the Christian authors, well-known Christian authors, ano po. At siya po ay nagsusulat ng mga libro about leadership, ano po. Patungkol po sa leadership, okay? And I've read one of his books, ano po. At isa sa kanyang mga libro na akin pong binasa, ano po. Ang sabi doon, the mind is so powerful. Ano po? Sabi ni John Maxwell, the mind is so powerful. Because in his book na kanya pong binasa, kanya pong ini-establish na sa leadership ay napaka-importante ng isip. Ano po? Kaya sa kanya pong introduction, ang sabi ni John Maxwell, the mind is so powerful. At kanyang pinaliwanag kung bakit ang kaisipan ng isang tao ay makapangyarihan. Ano po? Sabi ni John Maxwell, the mind is so powerful. Why? Sabi niya, do you know that you are not an accident today? Sabi niya dun sa kanyang introduction, okay? You are not an accident today. Hindi ka isang aksidente ngayong araw na ito. Sabi niya ay bakit? Dun sa tanong, meron pong sagot dun sa tanong. Because you are a product of what you have thought about yourself yesterday. Sabi niya, you are not an accident today because you are a product of what you have thought about yourself yesterday. And that is so true sa buhay po natin. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Hindi ka aksidente ngayong araw na ito. Kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, inisip mo yan na maging ganyan ka, kaya ka ganyan. For example, si Brian. Kung sino siya ngayon, hindi ko kasalanan yun. Hindi ako ang nag-isip para kay Brian na si Brian ay maging ganyan ngayon. Get the point? Si Brian ay siya ngayon dahil yan ay produkto kung ano ang kanyang inisip tungkol sa kanyang sarili na siya ay magiging kahapon. You are not an accident today. That's why the mind is so powerful. Napaka-makapangyarihan ng pag-iisip. Meron pa siyang binigay na halimbawa, mga gusali, mga buildings, or even bahay na tinatayo. Ang sabi niya, walang gusali at mga bahay na naging aksidente lang. Lahat ng mga bahay na nakatayo, lahat ng mga gusali na nakatayo ay hindi daw aksidente. Bakit po? Lahat ng mga bahay na nakatayo, lahat ng mga gusali na nakatayo ay produkto, ng pag-iisip ng isa o dalawa, tatlong tao na nagplano ng bahay o gusali na yon. Is that right? Tama ba yon? Okay? Katulad dito, ating kinatatayuan.
Hindi ito bigla na lang naging ganito. Merong nag-isip nito, kaya ito ay naging ganito. That is why, sabi ni John Maxwell, the mind is so powerful. The mind is so powerful. You are what you are today, not because it is an accident. You are what you are today, yan po ay product ng kung ano ang inisip mo tungkol sa sarili mo na magiging sino ka sa ngayon. At ngayon pong umagang ito, atin pong mapapag-aralan that the mind is powerful. Ang isip po ay pwedeng makontrol. Kung ang isip ay napakamakapangyarihan, ang isip po ay dapat nating kontrolin. Sa talata na ating binasa, in Philippians chapter 4, verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo, habang siya ay nasa kulungan, ang sabi niya sa mga mananampalataya, doon po sa Philippi, sabi niya dito, finally. Ibig sabihin, may mga nasulat na siya in chapter 1, at yung nasulat ni Apostle Paul sa chapter 1, ayun pong kanyang situation sa kulungan. Meron siyang nasulat sa chapter 2, which is about the example of Jesus Christ. Sa chapter 3 ay merong isinulat si Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay dapat manangan sa tinapos na sakripisyo ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para maligtas. And then in chapter 4, may mga sinabi si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na sila po ay manalangin. That is in verse 1 hanggang verse 7. And then in verse 8, he concluded, finally. Ibig sabihin si Apostol Pablo, marami pa siyang nasa isip na gusto niyang isulat para sa mga mananampalataya doon po sa Philippi. Pero ang sabi niya, sa kahuli-hulian, ito ang nais ko at gusto ko na gawin ninyo. Ano yon? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. Think about these things. Ngayon pong umaga, maganda sana kung iisa-isahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo. What is the meaning of true? What is the meaning of honorable, just, pure, lovely, commendable, excellence, worthy of praise? Maganda sana na i-define natin isa-isa yung mga salitang yon. But this morning, we will not focus on these words. We will only focus on one phrase. Yung sinabi niya sa dulo, think about these things. Pag-isipan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit po, Pastor, yun ang gusto natin i-emphasize ngayong umaga? Think about these things. That phrase implies na tayo po kaya nating kontrolin ang ating isip. Dahil sabi ni Apostol Pablo, pag-isipan nyo ang lahat ng magagandang bagay na yan. So that implies that we have the capacity, we have the capability, meron tayong kakayanan na kontrolin ang ating pag-iisip. At katulad po ng tanong na atin pong tinanong kanina sa ating transition question, if the mind is the most crucial part of our spiritual battle, how should we control our minds? Kung ang isip natin ang pinakang importanteng bahagi ng spiritual battle po natin, paano natin makokontrol ang ating isipan? 5 bagay ngayon po umaga. First, una po, ang sabi po dito, be familiar with the Word of God.
be familiar with the Word of God. In Matthew chapter 4 verse 4, atin pong basahin yung talata. Ready now? All together? Ready? Begin. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Another verse, Matthew 4:7. Jesus said to him, ready? Begin. Jesus said to him, Again it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Another verse, Matthew 4:10. Ready now? All together? Begin. Then Jesus said to him, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Noong ang ating pong Panginoong Jesus ay binaptize ni John the Baptist, alam po natin na si Jesus Christ, siya po ay nag-fasting ng 40 days in the wilderness. So 40 days si Jesus, wala siyang ininom, wala siyang kinain. Si Jesus nag-spend lang ng time na manalangin sa Ama at nag-spend lang ng time si Jesus na magbasa ng Old Testament writings, which is yun po ang Bible during his time. And then after 40 days ng kanya pong fasting, the tempter came. Satan came. At ang sabi doon, tinukso ng dyablo si Jesus ng ilang beses? 3 times. Unang beses na tukso ng dyablo kay Jesus Christ. Kung ikaw nga ang Diyos, gawin mong tinapay ang bato. And in Matthew chapter 4 verse 4, he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Bakit yun ang unang temptation ni Satan kay Jesus? Alam ni Satan na si Jesus that time physically ay gutom. Ang sabi pa ng ibang Bible scholars, starving to death. Si Jesus, nung time na siya ay nilapitan ng dyablo, siya ay gutom na gutom. Starving to death. At kaya yun ang unang offer ng dyablo kay Jesus, ay gusto po ng dyablo na sa halip na si Jesus ay mag-focus sa spiritual things. Gusto ngayon ng dyablo na si Jesus ay mag-focus sa material, physical matters ng buhay. Pero binunot ni Jesus, yun pong talata, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. It is written. Another verse, Matthew 4:7. Second temptation, magpatihulog ka. Kung ikaw nga ang Diyos, magpatihulog ka mula sa tuktok ng templo. At ang sabi ni Jesus, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng utusan ang Diyos na gawin niya ang isang bagay para lamang patunayan niya ang kanyang pagiging Diyos. Gusto ni Satan, ng dyablo, na ipagmayabang ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Na kapag nahulog siya dun sa tuktok ng templo, hindi lalapat ang paa niya sa lupa na hindi siya sasaluhin ng mga anghel. Kaya kumbaga ang sinasabi dito ni Satan, show your power! Pero ang sabi dito ni Jesus, you shall not put the Lord your God to the test. Hindi mo pwedeng gawin sa Panginoon Diyos yan. And again, ang sabi dito, it is written. Bumunot si Jesus ng talata mula sa Biblia. And then another verse, Matthew 4:10. Ang sabi ng Satanas kay Jesus, nung siya po ay dinala sa taluktok ng bundok, sabi ni Jesus ni Satanas kay Jesus, nakikita mo ba ang lahat ng kayamanan at karangyaan ng sanlibutan? Ibibigay kong lahat ng yan sa iyo sa isang kondisyon na ako ay iyong sambahin. Wow! Gusto ng dyablo na ang worship mula sa Diyos ay malipat sa Kanya.
At ang sabi ni Jesus, from the Word of God, listen to me, from the Word of God, ang sabi niya dito, be gone, Satan. O sa ibang salin, depart from me, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Nasasabi sa kasulatan, wala kang ibang dapat sambahin kundi ang Panginoon mong Diyos. Sa tatlong temptation na naranasan ni Jesus kay Satan, ang sabi dun sa mga verses, verse 4, verse 7, verse 10, sinalag siya ni Jesus sa pamamagitan ng pag-quote mula sa Old Testament. It is written. It is written. It is written. Ilang days na si Jesus nagbabasa ng scripture ng Biblia bago dumating ang temptation. Ilang days na siyang nananalangin, ilang days na siya na nag-spend ng time sa Old Testament scripture bago dumating ang temptation. Ilang days? 40 days. Anong ibig sabihin nun? Dumating si Satan kay Jesus after 40 days. Ang sabi ni Satan kay Jesus, kung ikaw nga ay Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang bato? Ang sabi sa Biblia, sinalag siya agad ni Jesus, as it is written. Hindi doon sinabi na pagkatapos sabihin ng dyablo kay Jesus, kung ikaw nga ang Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang bato? Hindi doon sinabi ni Jesus, oops, teka lang. Hindi siya tumalikod kay Satanas, so oops, teka lang. At titingnan ko muna sa Biblia kung saan nakasulat yung pwede kong isagot sa iyo. Sinabi ba ni Jesus yon sa talata? Hindi niya sinabi sa dyablo, teka lang, meron akong pansalag sa iyo mula sa salita ng Diyos. Akin munang bubuklatin. Ang sabi dito, nung dumating ang dyablo kay Jesus, at inihain yung temptation, gawin tinapay yung bato, siya ay magpatihulog, at sambahin ang dyablo, immediately si Jesus ay merong nabunot from his memory na salita ng Diyos. Ibig sabihin, ibinabad na ni Jesus ang sarili niya sa scripture. Nung dumating yung temptation, hindi siya saka palamang bumuklat at sinabi dun hinanap kung saan matatagpuan yung pwede niyang panalag sa dyablo. And what is the implication here? Ang sabi sa una, be familiar with the Word of God. Pag dumating sa atin ang tukso, pag dumating sa atin ang kasalanan, remember this, yun lamang mga salita ng Diyos na iniimbak mo, in-store mo sa iyong isip, ang pwede mong magamit na sandata laban sa tukso o kasalanan. Halimbawa na lamang kayo ay nasa isang punsunan, nasa isang lamesa, at ikaw ay inaakit ng mga kasama mo dun sa table na gawin ng isang bagay na alam mong hindi ikatutuwa ng Panginoon. Nung dumating yung tukso sa iyo, habang ikaw ay nandun sa table, nakapalibot sa iyo, mga hindi mananampalataya na inaakit ka at hinihikayat kang gawin yung isang bagay na kasalanan sa harap ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin dun sa kalagitnaan nila, oops, teka lang, bubuklatin ko muna yung Biblia at hahanapin ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo at babasahin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magagawa mo ba yon? Hindi. Unang-una yung Biblia mo, naiwanan mo sa bahay mo. 24/7 ba nahawak mo yung Bible mo? Hindi po. Yung Bible na 24/7 hawak mo ay yung Bible, salita ng Diyos na iyong nasa isip.
That is why, if you are not familiar with the Word of God, when the temptation comes, wala kang ibang pwede o wala kang magiging panalag sa dyablo, sa kasalanan, para ikaw ay magtagumpay dun sa laban. Kaya ang una nating gawin, be familiar with the Word of God. Yan ang dahilan kung bakit we read the Bible every day. We familiarize, we memorize, we recite. Hindi natin ginagawa sa church yung pagbabasa at pagkakabisado ng mga talata para lamang maging burden sa atin. We are familiarizing, memorizing the Word of God dahil sandata natin ito sa oras ng tukso. Amen po ba? Amen. Kaya lugi ka at wala kang kalaban-laban sa oras na dumating ang tukso that you are not familiar, na ikaw ay hindi familiar sa salita ng Panginoong Diyos. Another example that I can give, o halimbawa meron lumapit sa inyo, ibang relihiyon, merong dalang maling katuruan, lumapit sa inyo at nagturo, nagdoktrina, na ikaw ngayong isang mananampalataya dahil hindi ka familiar sa salita ng Diyos. Hindi mo ngayon alam kung paanong salagin at sagutin yung mga maling katuruan na tinuturo sa inyo. I still remember nung yung Jehovah's Witnesses ay nagpunta sa bahay namin nung kami po ay nasa Kalapan. Di ako nagpakilala na ako'y pastor. Sabi ko sa kanila ay, kasi nandun ako sa may pintuan ng bahay, pinapasok ko sila dun sa gate po namin. So, hindi ako nagpakilala na pastor, hindi ko din sinabi na ako'y Christian. Ano po? Ang sabi ko lamang dun sa mga Jehovah's Witnesses na pumasok, sabi ko po ay, nagbabasa din po ako ng Bible paminsan-minsan. Yun. Okay, pagkatapos, to give respect, I allow them to speak, I allow them to teach what they want to teach. Ano po? Okay, pero pagkatapos ng lahat ng kanila pong mga sinabi, ano po, nagsalita po ako without the Bible in my hands. Ano po? Ang dala ko lang is my Bible stored in my mind. At nagawa ko po na ikwento po sa kanila yung story of hope from Genesis to Revelation. Standing in front of our door, parang ako po ay nag-preach dun po sa mga Jehovah's Witnesses. Alam niyo yung isa nilang kasama po doon na babae, marami sila grupo, siguro mga 5 sila. Yung lalaki na leader yung nagsalita. Ano po? Yung babae na kasama nila doon, ano po, ay na-enlighten na siya. Kumbaga, kung meron pa sana akong oras pa na ma-extend pa yon na mag-explain pa ako, baka yung babaeng yun na-convert na maging Christian. Yan. And what funny is, yun palang lalaki na kanilang leader doon. Pinsan ko pala, sa side ng aking papa na hindi ko lang kilala. Ano? Kasi maya-maya yung papa ko ay dumating na, pagkatapos bigla sila nagbatian nung lalaki na leader ng Jehovah's Witnesses. Tapos sabi sa akin ng papa, pinsan mo yan eh. Pinsan mo yan eh. Pagkatapos, saka pala ako nagpakilala na pastor at Christian. But anyway, the point is, be familiar with the Word of God. Be familiar with the Word of God. Yun lang talata na familiar ka, ang mga talata na pwede mong mabulot sa oras ng temptation. Second, practical na lang po ito ng atin pong mga pinag-usapan ng mga nakaraang Sundays. Second, how should we control our mind or our thoughts? Second, basahin po natin. Ready now? Begin. Live in total dependence upon the Holy Spirit. Huwag kang umasa sa sarili mo. Ano po? Huwag kang umasa sa sarili mong kaisipan. Yun po yung ironic dito eh. May sarili kang isip na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung sarili mong isip. Pero dapat mong kontrolin through the Holy Spirit. Basahin natin ang talata. Matthew 26:41. Basahin po natin yung verse. Ready now? Begin.
Watch and pray that All together, ready? Begin. watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Anong context dito? Jesus in Gethsemane. Asa Gethsemane si Jesus. At ang nangyari, nakapag-pray na si Jesus ng mahabang oras, pagbalik niya, si Peter, James, and John, sila po ay nakatulog sa sobrang antok. Kaya't sila ay sinaway ni Jesus. Huwag kayong matulog. Watch and pray that you may not enter into temptation. Dahil sabi ni Jesus, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ano ibig sabihin nun? Yung espiritu mo gustong gawin kung ano ang tama. Pero yung laman mo ay napaka-hina. You cannot trust yourself. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang iyong sarili. Kaya tinan nyo anong sabi ni Jesus. Watch and pray that you may not enter into temptation. Tinan nyo nga kung ano nangyari. Ang kulit niyan. Alam niyo ba 3 beses silang sinabihan ni Jesus? Huwag kayong matulog. Samahan niyo kong manalangin. Manalangin, manalangin, manalangin. Si Peter, James, and John. Ano sabi ni Jesus? Para kayo ay hindi pumasok sa tukso. Dahil hindi sila nakinig kay Jesus Christ, ano po ang nangyari? Ilang minuto lang ang lumipas. Hindi na kontrol ni Pedro ang kanyang galit, kaya nung dumating na yung darakip kay Jesus, ano ginawa ni Pedro? Kanyang tinaga yung tainga ni Malchus. Yun pong isa sa mga Romadong sundalo. That you may not enter into temptation. Kung nag-pray lang sana si Peter, baka hindi nangyari yun. So you see, hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang sarili mo. That's why you have to live in total dependence upon the Holy Spirit. Huwag kang magtiwala sa sarili mo kung di mag-depend ka sa Holy Spirit. Another verse. Proverbs 28:26. O, ito na. Basahin po natin itong lahat. Proverbs 28:26. Whoever, ready, all together, begin. Whoever trusts in his own mind is a fool, Oh, but he who walks in wisdom will be delivered. ang sino man daw ang nagtitiwala sa sarili niyang isip ay isang mangmang. Fool, stupid. Because the Bible says, you cannot trust your own mind. Kundi ang sabi sa talata, kung meron kang dapat magtiwalaan, is the wisdom that comes from the Word of God. Salita na mismo ng Diyos ang nagsasabi, you cannot trust your own mind. At kung pagtitiwalaan mo ang iyong sariling isip, ang sabi diyan, ikaw ay isang mangmang. Another verse, and look at this, so sharp. Jeremiah 17:9. The heart, ready now, begin. The heart is deceitful above all things, and desperately seek open understanding. The heart is also the mind. Ito po ay salita na ginagamit interchangeably sa Biblia. Minsan pag sinabing mind refers to the heart, minsan pag sinabing heart refers or also implies the mind. Nung sinabi dito ni Jeremiah in chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang nasa isip po ni Jeremiah is also the mind. Ang atin daw pong isip ay napakatuso, napakamapanlinlang, na hindi mo ito mapagkakatiwalaan. Ano po ako nabasa sa Facebook, at yun po ay magandang payo sa mga Kristiyanong, mga kabataan na nasa na stage ng pagliligawan. Ang sabi ng isang nagsalita doon, huwag mong gamitin ang iyong emosyon kung ikaw ay hindi nagdebosyon.
Okay, so, ayan. Tagalog yung pagkakasabi niya no? Sa ligawan daw, babae at lalaki, binata at dalaga, huwag mong gamitin ang iyong emosyon kung hindi ka nag-devotion. Ano po? Mahirap na ikaw ay nasa stage ng ligawan, pag-ibig, at ang papairalin mo lahat ay emotion. Na ikaw ay walang spending time sa salita ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, the heart is deceitful above all things. Napakatuso, napakamapanlinlang ng puso sa lahat ng bagay. Another verse, Matthew 26:33. Peter answered, ready now? Ready? Begin. Peter answered him, though they all fall away because of you, I will never fall away. Kailan ito nangyari? Before the crucifixion. Pinagtiwalaan ni Pedro ang sarili niyang lakas, ang sarili niyang isipan. Ang sabi niya kay Jesus, nung malapit nang mamatay si Jesus, sabi niya kay Jesus, though they all fall away because of you, I will never fall away. Sabi niya, Panginoon, yung mga kasama kong mga disciples, tatalikuran ka nila. Iiwanan ka nila. Pero ang sabi niya sa Panginoon, pero ako, Panginoon, I will never fall away. Ano ang nangyari ilang oras pagkatapos niya sabihin ito? Ha? Kanyang ipinagkanulo ang Panginoong Jesus ilang beses? 3 beses. Pero kasasabi niya lang sa Panginoon, Lord, hindi ako tatalikod sa iyo. Kahit yung mga kasama ko, iwan ka na nila, nandito pa rin ako. Ibig sabihin, si Pedro ay nagyayabang, nagtitiwala sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang kakayanan. At dahil po doon, siya ay nabigo. So ang mga talata na ating binasa ay pagpapakita na hindi natin dapat pagtiwalaan ang sarili nating isip. Kung di tayo po ay magdepende sa banal na espiritu. We must be sensitive. We must be discerning upon the working of the Holy Spirit. Amen po ba? Naku, pag nagtiwala ka sa sarili mong isip, 99.9% mali ka. Mali ka ng desisyon. Para sa akin, ito na yung tama. Wow. Ayon sa aking naramdaman, ito ang dapat kong gawin. Parang isang estudyante na nag-e-exam, merong A, B, C, D. At nung hindi niya na alam kung ano yung kanyang isasagot doon po sa tanong kung ang sagot ba ay A, B, C at D, ang nasa puso ko ay C. Yun. Kaya yun yung bibilugan. Okay. Sabi na, follow your heart. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na yon? Follow your heart. Yan ang kasabihan sa paligid. The saying, follow your heart, remember this, listen to this, is a worldly saying. The Bible says, do not follow your heart, because your heart is deceitful above all. Pag sinunod mo ang puso mo, papunta ka sa paggawa ng kasalanan. Dahil ang puso mo ay naturally gustong gumawa ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Biblia, do not follow your heart. Whoever trusts in his own heart or mind is a fool. Kaya kahit din sa ligawan, kung ikaw ay isang babae, na merong 4 na lalaki na nanliligaw sa iyo, at nahihirapan kang pumili,
Si Randall ba? Si Lichmer ba? Si Brother JM ba? It is so dangerous to follow your own mind and your own heart. Dito na ako kay Brother Randall. Maangas. Yun na yung sinasabi, ano po? Devotion muna bago ang emotion. And that is also true sa ibang aspect, sa ibang areas ng ating pong pamumuhay. If the world is telling us to follow our heart, that's the devil na bumubulong po sa atin. The Bible says, do not follow your heart because the heart is deceitful above all things. Third, yung una, ang sabi niya po doon, be familiar with the Word of God. You soak your mind in the Scripture. Ibabad mo ang sarili mo na isip sa salita ng Diyos. Pangalawa, huwag kang magtiwala sa sarili mong isip at emosyon. Pangatlo, basahin po natin yan. Ready now? Begin. Be careful on what you feed your mind. Be careful on what you feed your mind. Maging maingat ka sa mga pinapasok mo sa iyong isip. Huwag kang magpasok sa isipan mo ng mga junk, mga basura. Proverbs 4:23. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Basahin po natin yan. Ready now? Begin. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Gusto ko yung ibang salin. Ano po? Guard your heart, for out of it are the issues of life. Bantayan mo ang iyong puso, dahil ang lahat ng usapin sa buhay na ito ay nagmumula sa puso. Guard your heart. Ang lahat daw po ng usapin natin sa buhay ay usaping puso. Kaya kung babantayan natin ang ating sariling mga isip at puso, maging maingat tayo sa lahat ng inilalagay natin sa ating isipan. Napakaganda ng sinabi ni Job sa Job 31 verse 1. Basahin po natin lahat itong commitment ni Job. Job 31 verse 1. I have made, ready now, all together, begin. I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin? Ano bang sabi ng mga kaibigan ni Job nung si Job ay nagluluksa at naghihirap na? Naalala natin ang buhay ni Job? Si Job ay pinaranas ng Diyos ng paghihirap, hindi dahil si Job ay deserving ng parusa, kundi si Job ay nasa ilalim ng trials na later on ay papalitan ng Panginoon ng greater blessings. Subalit nung si Job ay nasa paghihirap na, ang sabi ng mga kaibigan niya kay Job, alala niyo yung tatlong friends ni Job? Job, kaya ka nasa kalalagayan na yan, kaya ka pinaparusahan ng Diyos, ay dahil nagkakasala ka sa Kanya. At dinefend ni Job ang sarili niya sa kanyang mga kaibigan. At ang sabi ni Job sa Job 31 verse 1, I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin? Look at that. Ano sabi ni Job po dito? Wala akong maalalang kasalanan ginawa ko. Ang sabi niya, ang mga mata ko, okay, sumumpa ako na ang aking mga mata ay hindi ko ititingin sa anumang pwedeng makatukso sa akin, mga kababaihan. I have made a covenant with my eyes. At yun po ang ibig sabihin ng be careful on what you feed your mind. Mag-ingat ka sa anumang isasaksak mo sa iyong isip. Para kay Job, ang tumatakbo sa iyong isipan ay yung mga bagay muna na iyong nakita. Do you agree with me? Tama ba yun? Yeah. Ang tatakbo lang sa isip mo ay yun lang mga bagay na iyong nakita.
Kaya ang sabi ni Job dito, hindi ako nag-isip ng malaswa sa babae because I have made a covenant with my eyes na hindi ko gagawin yun. Romans 13:14. Basahin po natin yung talata. But put on, ready now, begin. But put on the Lord Jesus Christ, who made no provision for the flesh to gratify its desires. Sabi ni Apostol Pablo, inyong ibihis si Kristo Jesus upang sa ganon hindi ang inyong laman ang masunod, ang mag-gratify, kundi ang kalooban at kapulihan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, be careful on what you feed your mind. Dahil anuman ang iyong isinaksak sa iyong isip, eventually yan ay iyong mararamdaman. Kung ano ang iyong maramdaman, eventually yan ang iyong gagawin. Magkakadugsong po yan, the intellect, the emotion, and the will. Na nagsisimula ang lahat ng ito sa mga bagay na ating nakikita. Kung ano ang iyong nakita, the mind will process. At kung ano ang na-process ng mind, yon ang mararamdaman ng iyong puso. Kung ano ang mararamdaman ng iyong puso, yon ang siya mong gagawin. Kaya yung mga kasalanan na inyong nagawa, huwag niyong sabihin na yun ay bigla niyo na lang nagawa. Merong mga nagsasabi, alam naman natin yung teenage pregnancy ay kumakalat na sa lipunan. Napakarami mga kabataan na bubuntis, na sila po ay kabataan pa, pumapasok pa at nabubuntis. Kakausapin mo yung mga ibang mga kabataan, at minsan natatawa ako dun sa kanilang mga sinasabi. Alam niyo kung ano sinasabi ng ibang mga kabataan? Nabigla na lang po kami, na kami po ay nandun na. Nakarinig na ba kayo ng mga ganung mga kabataan? Ako, nakarinig na ako ng mga ganung mga kabataan. Na ang kanilang katuwiran, nung nakabuntis na at may nangyari na, nung kinausap, ang sasabihin ay, hindi po namin alam eh. Bigla na lamang po kami, nandun na. And I don't believe that. Bago pa nangyari yon, dumaan yun sa proseso. Hindi yun bigla na lamang nalibugan. Hindi yun bigla na lamang nakiliti pagkatapos ay bigla na lamang nangyari. Saan nagsimula ang lahat ng yon? Yung pangyayari. Saan nagsimula? Sa isip. Kaya sa isip ko, sinasagot ko yung mga ganong mga kabataan na hindi nila pwedeng i-justify ang kanilang sarili na kanilang sasabihin at isasagot yung ganong klaseng sagot. Bago pa kayo humantong doon sa hindi dapat mangyari, inisip nyo na yung mangyari. Tama ba? Do you agree with me? Tama yan? Yes. At hindi lang po sa area ng ganong klaseng kasalanan. Kahit sa ang klaseng kasalanan, ang kasalanan ay palaging proseso na nagsisimula sa isip. Kaya ano ang challenge? Be careful on what you feed your mind. Be careful. Kung ano ang giniling ng iyong isip, ay yun eventually ang lalabas dito. Pang-apat, second to the last. Pursue hard after God. Pursue hard after God. That is how we handle our minds. First, ano po ang sabi po dun sa una? Be familiar with the Word of God. Second, live in total dependence upon the Holy Spirit. Do not trust yourself. Third, be careful on what you feed your mind. Ang sin always starts with the mind. Be careful on what you feed or what you put your mind. Fourth,
pursue hard after God. Kinakailangan, ay meron kang pursuit sa Panginoon na malalim. Matthew 5:44. Basahin po natin yung talata. But I say to you, ready now, begin. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ano ang natural sa isang tao na nang-away sa iyo? Ano ang natural mong response? Sa isang tao na minura ka, isang tao na binabag ka, minaliit ka, ano ang natural mong response? Gaganti. Pero ano ang payo ng Panginoong Jesus? Love your enemies. Mangyayari lang yan if you have the pursuit of God. Kung meron kang pursuit ng Panginoon, pursue hard after God. If you are seeking God every day of your life, siya yung hinahanap mo araw-araw parati, saka mo pa lamang yan magagawa. Without intimacy with God, hindi po ito natural sa atin, itong love your enemies na ito. Magagawa lang po natin yan pag tayo ay merong malapit na relasyon sa Panginoong Diyos. Amen? Ephesians 4:28. Basahin po natin yung talata. Ready now? Begin. Let the thief no longer All together, ready? Go. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. The verse is simple. Huwag magnakaw, kundi dapat ang iyong kakainin ay iyong pagtrabahuhan. Pero ano ang natural sa tao? Ang natural tendency ng tao kapag ka nagipit na ay magnakaw. At kung hindi ka intimate sa Panginoon, kung hindi mo pinupursue ang Panginoon everyday ng iyong buhay, ang natural sa atin pag tayo ay nasa kagipitan ng buhay ay gumawa ng kasamaan. So you see, ano pong sinasabi ng mga talatang ito? Magkakaroon lang tayo ng right decision sa buhay natin, right responses sa buhay natin, if we are pursuing hard after God. Okay, ulitin ko po yon. Magkakaroon lang tayo ng tamang desisyon na nagmumula sa ating isipan kung tayo ay merong malapit na relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Fifth and last. Paano natin makontrol ang ating pong isipan? Always seek Christian fellowships. Basahin po natin yon. Ready now? Begin. Always seek Christian fellowships. Palagi mong hanapin ang mga Kristiyanong pagtitipon. Talata, Hebrews 10:24-25. Let us consider, ready now, begin. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang sabi po ng author, huwag nating pabayaan ang pagtitipon, not neglecting to meet together. Just like this, Sunday morning worship service, discipleship meetings, etc. Lahat ng mga pagtitipon ng mga Kristiyano as much as possible, we must be there. Bakit po? Dahil malaki ang impluwensya nila sa ating isipan. Kung ang madalas nating kasama ay mga hindi Kristiyano, ano ang kanilang i-feed sa ating isipan? Kung ang madalas natin kasama ay mga hindi mananampalataya, sanay sa kalayawan ng mundo, sanay sa kasalanan, ganito, ganyan, eventually, magiging ganun din tayo. Sabi nga nila, ang isang bulok na kamatis, pag inihalo mo sa mga sariwang kamatis, ano mangyayari? Mabubulok na din po yung mga sariwang kamatis. Kahit isa lang yun. That's why be careful with your circle of friends. Sino ang iyong sinasamahan? Madalas, we are not saying
na tayo ay huwag makisalamuha sa mga hindi mananampalataya. No, that's wrong. Meron tayong mission. Our mission is to bring the lost sa atin pong Panginoong Jesus. At para gawin yon, kinakailangan natin makisalamuha. Pero ang sabi dito, always seek Christian fellowships. Dahil napakalaking tulong nila na sila ang mag-i-impluwensya na tayo ay magkaroon ng tamang isip. Tamang isip. Huwag kang ma-surprise kung ang isip mo ay magulo, kung ang decision makings mo sa buhay ay hindi tama, kung ang madalas mong kasama ay hindi mga Kristiyano. At kahit Kristiyano na, be careful din. Hindi porket Kristiyano, ay healthy na atin pong pakisamahan. May mga uri ng Kristiyano na hindi din po natin dapat pakisamahan. Sino sila? Mga Kristiyanong pabaya. Mga Kristiyanong, sabi nga nila po ay pulpul na mga Kristiyano. Okay? Mga Kristiyanong lumayo na sa Panginoon. Hindi sila good influence para sa atin pong lahat. Ngayon pong umaga ay meron po tayong nakita practical. Practical na lamang po ito na application ng lahat ng mga pinag-usapan natin the whole month. The battle begins with the mind. At ang sabi dito, kontrolin natin ang ating isipan. Paano mangyayari yon? Dapat ang isip natin ay familiar sa salita ng Panginoon. Dapat ang ating isipan ay hindi nagtitiwala sa sarili, kundi sa Holy Spirit. Dapat sa ating pong isipan, careful tayo, maingat tayo sa ating ipinapasok sa ating isipan. Huwag tayo magpasok ng mga basura sa ating isip. Pang-apat, dapat ang ating pong mind ay nakaset sa ating pong pursuit sa Panginoon. We should seek God every day. Because apart from God, wala po tayong maayos na decision making sa buhay. And then panglima, always seek Christian fellowships. Always choose to be with your fellow believers. Dahil sa pamamagitan po nun, mapapalakas, yung iyong paninindigan, magkakaroon ka ng mas maayos na kaisipan. And we are thankful to God. Every week, meron po tayong discipleship meetings, kung saan tayo ay nagkukamustahan, kung saan tayo ay nag-share ng ating mga karanasan sa buhay, kahit yung mga masiselan, at healthy po yun. Ipagpapatuloy natin ang ating pong discipleship meetings. Amen po? Amen. Hinahanap niya ng ating pong katawan. In conclusion, ngayon pong umaga, in conclusion, ang sabi po ni Louis Giglio, isa po sa mga Christian authors, basahin po natin ang sinabi ni Louis Giglio. The battle for your life. Ready now? Ready? Begin. The battle for your life is fought and won in your mind. God wants you to take control of your mind. In Jesus' name, through the power of His Holy Spirit, you can think your way into changing your life for good. Ang sabi ni Louis Giglio, ang battle ay nagsisimula sa isipan at ito din daw po ay napagtatagumpayan sa isip. Ang labanan ay nagsisimula sa isip at mapagtatagumpayan din sa isip. Gusto ng Panginoon na ating i-control ang ating isip. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At kung gagawin natin yan, our lives, ang sabi po dito, is, ang ating pong buhay is patungo, sa ikabubuti, ikauunlad, at ikagaganda, bilang mga mananampalataya. Kung wala tayong tamang kontrol ng ating pong isipan, kung ang labanan ay hindi natin napagtagumpayan sa isip pa lang, mga kapatid, talo na tayo. Yan man ay sa battle mo sa iyong sarili, sa mundo, sa jablo. Tandaan natin ito.
Kapag ang labanan ay hindi mo napagtagumpayan sa isip pa lang, talo ka na. Do you understand? Amen? Okay? Kaya napakahalaga kung ang laban ay nagsisimula sa isip, dapat sa isip mo, tinapos mo na din. Katulad nung kay Job. Ako ay sumumpa sa aking mga mata na hindi ako titingin sa anumang malalaswa. Saan napanalunan ni Job yung battle? Saan? Saan pa lang? Sa isip pa lang. Kaya kung sa isip pa lang, talo na tayo hanggang sa dulo. At ang isip natin ay magiging healthy. Kung atin pong susundan, yung 5 na tinuro sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito, na kapamaraanan, paano natin makokontrol ang isip. Mga kapatid, as I close, again, I'd like to tell you this. The mind is so powerful. Napakamakapangyarihan ng isip. Tayo ay hindi aksidente ngayon. Ikaw, ako, we are not an accident. We are a product of what we have thought about ourselves yesterday. Hindi ito bigla na lamang. At ganun din po sa pakikipaglaban po natin sa atin pong spiritual battles. Pakikipaglaban sa atin pong kasalanan. There is no such thing as bigla na lang. Ang kasalanan ay nangyayari sa isip pa lang, kaya kinakailangan ay pugnawin mo, sunugin mo, burahin mo sa isip mo pala. Let us bow our heads and close our eyes in prayer. Habang ang bawat isa ay nakatungo, habang ang bawat isa ay nakapikit. Let me ask you this question. How is your thought life? Kamusta ang thought life mo, kapatid? Meron bang mga basura sa isip mo na dapat mong itapon? May mga dumi ba sa isip mo na dapat mong linisin? Dahil ang sabi sa mensahe ngayong umaga, ang labanan ay nagsisimula sa isip pa lang. Yung isang kasalanan, bago mo yun gawin, pinaglaruan mo na yun sa iyong isip. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, bigla mo na lang nagawa. Dahil bago mo pa nagawa ang isang bagay na nagawa mo na, pinaglaruan mo na yon sa iyong isipan. Na hindi mo nilabanan, hindi mo pinuksa, hindi mo sinunog, hindi mo binura. Kaya't ngayong umagang ito, meron bang kasalanan na naglalaro sa isip mo na dapat mong isurrender sa Panginoon? Because the battle begins with the mind. At ito din ay napapanalanunan sa isip din. As we bow our heads, close our eyes, let us meditate. Subukan mong balikan yung mga kasalanan mong ginawa. Try it. Recall. Remember. At marirealize mo, totoo nga, ang lahat ng mga kasalanan yun na aking ginawa, nagsimula yun sa isip pa lang. Naisip pa lang. And while sitting down, ngayong umaga, sabihin mo sa Panginoon personally, Panginoon, bigyan mo ako ng linaw ng isip. Bigyan mo ako ng kalinisan ng pag-iisip.
At hilingin mo sa Panginoon na sana bigyan ka niya ng kakayanan na makontrol mo ang sarili mong isip. It is only God who can help you. Katulad ng mensahe natin ngayong umaga, you cannot trust yourself. The one who trusts himself is fool, sabi ng Biblia. You cannot trust and follow your heart because the heart is deceitful above all. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga ay tama ang salita mo. Lahat nga po ng kasalanan na nagawa namin, lahat ng iyon ay nagsimula sa isip pa lang. Na hindi po namin binantayan, hindi kaagad namin pinuksa, hindi agad namin pinaglabanan, kung kaya't yung mga kasalanan po ay nagawa po namin. Hindi po kami mangangatuwiran, Panginoon, na sasabihin po namin, bigla na lamang po namin nagawa. Nagulat na lamang kami na kami ay naroon na sa sitwasyon na yun. Ang mga katuwiran pong ito ay kamangmangan, sapagkat ang katotohanan, bago pa namin nagawa ang isang kasalanan, napaglaruan na namin sa aming isipan. Kaya kung kami po ay mananalo sa labanang ito, spiritual, kinakailangan ayusin namin ang aming pong mga isip. Ibabad namin, i-familiarize namin ang isip namin sa iyong mga salita. Tanggalin namin ang mga basura dito. Ipursukan namin. Huwag kami mag-depend sa aming mga sarili. At mas piliin namin laging kasamahin ang mga kapwa namin Kristiyano. Because they are the good influencers na makakatulong po sa amin. We thank you for your word ngayong pong umaga. Ito po lamang ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The mind is crucial. Be careful sa atin pong ipapasok sa atin pong isipan.